Alam mo yung isa sa pangit na ugali ng ibang tao, yung takot sila na malamangan ng iba. Ganyan talaga, idol, kapag takot silang malamangan, pilit ka nilang sisiraan. Takot sila na suportahan ka dahil baka masapawan mo sila at ang masaklap, ituturing kang kalaban kahit wala kang kasalanan. Yan ang ugali ng mga taong takot masapawan. Real talk, umiwas ka, idol, sa mga taong mataas ang tingin sa sarili dahil nagagalit yan kapag nasasapawan. At para naman sa mga taong takot masapawan, beshi, matuto tayong maging masaya sa tagumpay ng ibang tao dahil bawat tao dito sa mundo meron iba't ibang diskarte para umahon at umasenso sa buhay. Maging mapagkumbaba ka at wag nang manghatak ng kapwa-tao para bumagsak. Hindi ka gold para masabi lang na ikaw ang umangat sa buhay. Tinamaan ka ba? Umilag ka na lang. Kung may asawa ka na, huwag kang makikipagkaibigan sa pwede kang ma-in-love. Saan ba naman nagsisimula ang lahat ng pangangaliwa? Sa pakikipagkaibigan, sa pakikipag-usap, sa pakikipagbulahan. Hanggang hindi mo na namalayan, nagiging close na kayo. Nagiging... Ang isang taong sinungaling, kahit gaano kagaling magsinungaling, mapaniwala man ng iba, mas magaling pa rin ang karma kapag dumating. Ang isang taong sinungaling, kahit gaano kagaling magsinungaling, mapaniwala man ng iba, mas magaling pa rin ang karma kapag dumating. Ang isang taong sinungaling, kahit gaano kagaling magsinungaling, mapaniwala man ng iba, mas magaling pa rin ang karma kapag dumating. Ang isang taong sinungaling, kahit gaano kagaling magsinungaling, mapaniwala man ng iba, mas magaling pa rin ang karma kapag dumating. Ang isang taong sinungaling, kahit gaano kagaling magsinungaling, mapaniwala man ng iba, mas magaling pa rin ang karma kapag dumating. Ang isang taong sinungaling, kahit gaano kagaling magsinungaling, mapaniwala man ng iba. Huwag mong ipilit kung ayaw kang kausapin. Huwag mong kulitin kung ayaw kang pansinin. Tanggapin mo na lang yung katotohanang hindi ikaw ang gusto niya, na hindi siya interesado sa'yo. Kasi darating din balang araw yung tao na talagang para sa'yo. Magpaparamdam sa'yong mahalaga ka at interesado siya sa'yo. At higit sa lahat, yung taong para sa'yo na excited palaging makausap ka. Handaan mo yan. God bless. Bakit nga ba di na dapat tayo makipagbalikan sa nag-cheat nating partner? Psychology Facts Part 16. Panoorin mo dahil makakatulong talaga ito. May 3 pangunahing rason kung bakit di na dapat tayo makipagbalikan sa nag-cheat nating partner. Una, kahit anong gawin mo o gawin niya, di mo na magagawang magtiwala sa kanya ulit. Palaging may gugulo sa isip mo at sisirain nito ang katinuan mo. Di ka na magkakaroon ng peace of mind at magtatagal yan ng mahabang panahon. Ikalawa, malaki ang tsansa na mag-cheat yan ulit. May kasabihan nga na, once a cheater, always a cheater. Kahit magpalit ng balat ang ahas, ahas pa din yan. May mga nagsasabi na lahat daw ng tao deserve ang second chance. Pero para sa karamihan, deserve mo lang ang second chance basta hindi cheating ang rason. At panghuli, maraming tao dyan na mas deserve ang faithfulness mo. Bigyan mo sila ng chance. Maaring nandyan lang yan sa tabi mo lagi. Yung mga taong katulad mo din magmahal. Yung tapat at kailanman di sisirain ang iyong tiwala. Kaya wag ka na babalik dun sa cheater, Kinig kang mabuti. Kung tumaba ka, iisipin ng mga tao na masyado kang kumakain. Kung pumayat ka, iisipin naman nilang may sakit ka. Kung maganda ang pananamit mo, iisipin nilang nagyayabang ka. Kung simple naman ang suot mo, iisipin nilang mahirap ka. Kapag seryoso ka, iisipin nilang boring ka. Kapag masayahin ka, iisipin nilang wala kang muwang. Kung may sariling isip ka, iisipin nilang bastos ka. Kapag single ka, iisipin nilang malungkot ka. Kung matagumpay ka, iisipin nilang mayabang ka. Kapag nahihirapan ka, iisipin nilang tamad ka. Kung tapat ka, iisipin nilang inosente ka. Kung hindi ka tapat, iisipin nilang hindi ka mapagkakatiwalaan. Ano man ang gawin mo sa buhay, laging may kritisismo. Kaya gawin mo kung ano ang alam mo na magpapasaya sa'yo.